My administration is acting with unprecedented speed to fix the disasters we've inherited from a totally inept group of people and to solve every single crisis facing our country. This begins with confronting the economic chaos caused by the failed policies of the last administration. Sa isang talumpati sa World Economic Forum sa Davos, sinabi ni President Trump na nagulat siya na hindi pa naibaba ng OPEC ang presyo ng langis bago ang halalan. Sinabi niya na ang mataas na presyo ng langis ang nagpapatuloy sa digmaan sa Russia-Ukraine at upang tapusin ang digmaan, dapat ibaba ang presyo ng langis. Matapos makipag-usap kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman noong Miyerkules, sinabi ni Trump na hihilingin niya na mag-invest ang Saudi ng $1 trillion sa US. Bumaba ng 1% ang presyo ng langis matapos ang mga komentaryo ni Trump. And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down, which frankly, I'm surprised they didn't do before the election. Ayon kay David Oxley, Chief Climate and Commodities Economist sa Capital Economics, ang mga komentaryong ito ni Trump ay naaayon sa kanyang hangarin na bumaba ang presyo ng gasolina. Ginagamit daw niya ang enerhiya para mapalakas ang pressure sa Russia para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Sinabi ni Trump na gusto niya ay sa US gawin ang mga produkto o magbabayad sila ng taripa kung hindi. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff. Binigyang diin ni Trump na kailangan ng US ng doble na enerhiya para sa AI at gagamit din siya ng mga emergency decrees para mapabilis ang paggawa ng mga power plants. Sinabi din ni Trump na magdedemand siya na ibaba ang interest rates na nagdudulot daw ng malalaking deficit sa economic calamity noong panahon ng administrasyon ni Joe Biden. Noel Polyarco, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.